Hello guys, good morning. So welcome back sa ating channel. So ayan guys, nandito na naman tayo para i-share sa inyo yung ating mga gagawin. Mag-DIY tayo sa ating sasakyan. So itong Almira natin guys is lilinisan natin tong sa hood. Kasi may drainage dito guys sa hood. Ito. Dito dadaan yung mga tubig, damo, tsaka yung mga alikabok. So sa ilalim niyan guys, doon yan mag-accumulate. So kakaroon ng parang latak doon sa ilalim at ang maging sanhi niyan at the end of the day, pag may mayroon ng yung sasakyan natin, mga latak, mag-overflow na yung dito tubig, so papasok sa loob ng sasakyan. So ito guys, dito sa loob papakita natin sa inyo na dito dumadaan yung tubig pagka mag-overflow. So dyan, so magtataka ngayon kayo, bakit nagkakaroon ng tubig tong natin mating, wala namang butas. So ito yung ang maging tendency nito guys, babaho yung sasakyan nyo kasi maraming tubig. So dalawang beses ko na itong naranasan nung malakas na ulan, kaya di ko na napigilan, tinanggal ko na. So tara guys, tatanggalin natin to, samahan niyo ako para i-share sa inyo kung ano yung aking mga strategy para dito. So yan, tatanggalin to dito kasi may kanyan sa ilalim, may lock yan. Pati sa kabila tatanggal din yan. So tara, start na natin guys. So ito guys, bubuksan natin yung hood. So ito yung drainage na sinasabi natin. So tatanggalin lahat to, buo to tatanggalin. So mayroon to mga lock. So yung mga lock na yan yung mga tatanggalin natin para mahugot natin tong buo. Pero sa una natin gagawin, ito muna. Tatanggalin natin tong wiper. So yung isa naman tatanggal din natin. Okay. So ngayon guys, wala nang wiper, itabi lang muna natin dito para ma-access natin ng maayos yung drainage nito. So bubunutin natin to para makita ninyo ang gaano ka dumi. So ayan na guys, natanggal ko na yung cover. So kita nyo naman, grabe yung dumi. Ayan o, putik na talaga. O, yan yung drainage sa gilid, natabunan na yung butas. Yan ang mangyayari nito guys pagka ganito na yung sitwasyon ng ating sasakyan. Napakalaki ng posibilidad na aapaw to, at pag aapaw, doon siya lalabas sa loob. Yun dyan oh. So itong mga parts na to guys, sa mga gilid, dito yung kanya exit ng tubig. Problema ngayon, puro na putik. So hindi makalabas ng maayos yung tubig, kaya nagbabackfire. So pag malakas yung ulan, wala na. So ito, dito natin makikita na napaka-iksi lang ng clearance sa kanya, sa drain niya dito sa butas na to. So itong butas kasi na to is ito yung para sa sa aircon to, yung magsilik ka na mag-circulate yung hangin galing sa labas papasok. So diyan papasok. So mamaya lagyan natin to ng cover dito na hindi masyadong matakpan yung butas. 2,000 years later. So ito na guys, malinis na yung natin, ating drainage. So manual lang natin to ginawa. Hindi tayo gumamit dito ng pressure washer kasi wala akong pressure washer sa nitong panahon na to. So ito, makikita nyo, masisilip na natin talaga yung butas ng drainage. So kung compare mo sa kanina, napakadumi. So in preparation to guys, para dito sa gilid lagyan natin to ng pots para hindi siya masyadong umapaw yung tubig at pumasok sa loob. So tara. So ang ginamit natin guys na pang tapal is yung X3 ko. Hindi na kasi magamit yung X3 ko, so ginawa ko na lang siyang pantapal. So ganito lang kalaki yung ginawa ko guys, at least mga 2 inches.
para hindi naman siya matabunan kasi kailangan din ng hangin papasok. So ang procedure na ginawa ko, ilalagyan lang natin siya ng mighty gasket. So dalawang kanto guys, dalawang piraso. I-mix lang natin to sa plastic. Tapos pag ma-mix na natin ng maayos to, i-apply na natin doon sa ating ginawang pantakip. So ito na ngayon guys, ito na yung final output ng ating ginawa. So as you can see, hindi naman tayo master sa mga ganito. At least nalagay natin siya ng maayos, na dikit natin siya ng maayos. So hindi na papasok yung tubig dito ng basta-basta kasi malaki-laki na rin tong allowance bago sa makapasok. So kung nakikita nyo ngayon guys, napakaganda at napaka-effective nito. So I hope guys mayroon kayong natutunan sa ating vlog na to. So hanggang sa susunod natin ng mga video, so stay tuned lang. So I'm out. Babu.